So first, ano nga ba ang mga kalaman na dapat nating malaman tungkol sa corn? Ang corn or seya maize ay isang cereal plant na kasama sa grass family na tinatawag na Poaceae. At ito ay nag-originate sa bansang Amerika. Kilala rin ang corn bilang isa sa most widely distributed commodity around the world. So dahil nga sa katangian nito na maaaring gamitin sa iba't ibang paraan, tulad ng maaari itong gamitin bilang pakain or feed sa mga livestock animals na meron tayo tulad ng manok, baka at iba pa. At syempre, kadalasan itong itinatanim para maging human food. At pwede rin na maging kagamitan ito para sa biofuel at iba pa. According naman kay M. Shabande, napasama ang Pilipinas sa top leading corn producing country sa buong mundo sa ika-16 na pwesto. Ang corn production dito sa Pilipinas ay isang major agricultural activity na kaya mag-produce ng tonel-toneladang mais kada taon. Kung kaya't, pumapangalawa ito sa pinakamalaking cereal crop production dito sa Pilipinas na sumusunod sa bigas. Maraming iba't ibang uri ng varieties ang mais, pero ang ilan sa mga pinakakilalang cultivars dito sa Pilipinas ay ang yellow sweet corn, Japanese sweet corn at ang lagkitin. Mayroon din tayong iba't ibang ways ng pagluluto ng mais dito sa Pilipinas aside sa nakasanayan natin na paglalaga. Maaari natin itong isama sa iba't ibang uri ng lutuin. Pwedeng-pwede na isama sa ulam, gawing snacks, gawing desserts, at iba pa. For example, bulalo. Maaari itong isama sa bulalo, sa chop suey, pwede rin na gawing binatog, at mais con yelo. Bakit nga ba white pearl sweet corn ang pinili naming itanim sa aming production? Unang-una, kaya pinili namin na mag-corn production ay dahil sa balitang magkaka-El Niño ngayong taon na sigurado makaka-epekto sa isasagawa naming ADP kung kaya't lubos namin itong pinag-isipan. So, based on our research, ang corn ng isa sa kayang lumaki, lumago, at mag-withstand sa ganitong klase ng klima. Gandahan na rin ng aming production area ay meron kaming available na irrigation system. Objectives of the project. The main goal of this entrepreneurial development project is to serve as training ground to provide successful future entrepreneurs with truthful experience in the production of enterprise. Specifically, it aimed to: Number 1. Enhance the knowledge and skills of the student entrepreneurs in the production of white corn. Number 2. Gain experience in the actual production and marketing of white corn. Number 3. Gain income from white corn. And number 4. Evaluate the gaining probability of small-scale white corn production. Time and place of the project. The entrepreneurial development project was conducted at Barangay Tres Cruces, Tansa, Cavite,
from February 2024 to April 2024. The area was owned by Venancio Senisal, a farmer and father of Benice Joy Senisal. Timetable of activities. So dito papasok lahat ng project activities na ginawa namin throughout ng pagtatanim namin at pag-harvest hanggang sa pag-market ng mais. So sa project activities nakapaloob yung pagbili ng mga materials, pagsa-site clearing, pagla-land prep, direct planting, seed sowing, transplanting, pag-watering, fertilizing, weeding, healing, irrigation, spraying, harvesting, sorting and grading, at packing, pati na rin ang pagmamarketing. Sunod naman ay yung schedule ng aming mga project activities na ginawa. Una na dito ay ang pagbili ng mga materials, kagaya ng corn seeds, pesticides, and fertilizer, etc. Noong una at ikalawang linggo ng Pebrero. Kasabay nito ay ang pagsa-site clearing na ginawa din noong ikalawang linggo ng Pebrero na sinundan ng pagsa-site clearing ulit, pagla-land prep, direct planting, seed sowing, at watering noong ikatlong linggo naman ng Pebrero. Pagkatapos nito, sa pang-apat na linggo ng Pebrero ay nag-watering ulit kami, transplanting naman, paggagamas, paghihiling at pag-spray ng pesticide. Pagdating naman ng unang linggo ng Marso, dito na kami nag-fertilize, naggamas, healing at nag-spray ulit ng pesticide. Sa pangalawang linggo ng Marso, dito kami nag-watering, fertilizing, pag-weeding, healing at spraying ulit ng pesticide. Sa pangatlong linggo ng Marso ay nag-abono ulit kami, naggamas at nag-spray ng pesticide. At pagdating naman ng ika-apat na linggo ng Marso, nag-abono ulit kami, naggamas at dito na kami nagpa-irrigation at nag-spray ulit kami ng pesticide. Sa buwan naman ng Abril, unang linggo ng Abril, nag-abono kami, naggamas at nag-spray ng pesticide. Pangalawang linggo ng Abril, naggamas kami, nagpa-irrigation at nag-spray ulit ng pesticide. Sa pangatlong linggo naman ng Abril ay puspusang paggagamas ang aming ginawa. At pagdating ng huling linggo ng Abril, dito na kami humarvest, nag-sort at nag-grade ng mga mais. Dito na rin kami nag-pack para sa aming mga deliveries at nag-market. Procurement of supplies and materials. Ang lahat ng planting materials na ginamit namin for our corn production enterprise, tulad ng corn seed, fertilizers at pesticide ay binili namin mula sa Agrarian Supply sa Barangay Tres Cruces, Tansa, Cavite. Habang ang mga tools naman na ginamit namin tulad ng shovel, halabas, dulos, knapsack sprayer, irrigation hose at weighing scale ay nirentahan namin mula sa may-ari ng production area. Site clearing. Ang production area po namin ay mayroong sukat na 500 square meter. So dahil nga po sa laki ng area na meron kami, ay napag-isipan po namin at napag-desisyonan na mag-hire na lang ng operator and tractor para sa site clearing and land preparation ng area namin. Land preparation. Maliban po sa tractor na ginamit namin ay gumamit din po kami ng hand cultivator para sa land preparation. Sa 500 square meter production area na meron po kami ay nakagawa po kami ng 20 na rows na may pagitan na 1 meter. Mayroon po kaming 10 rows na may habang 20 meters at 10 rows na may habang 30 meters. Ang 10 rows na mayroong sukat na 20 meters long ay mayroong 80 holes each. Habang ang 10 rows naman na may sukat na 30 meters long ay mayroong 120 holes each. Having a total of 2,000 holes with 0.25 meters of spacing for corn plant. Direct planting. The corn seeds were directly sown into the field with 1 corn seed planted per hole. On the same day po na nagtanim kami ng corn ay nagpunla kami ng extra corn seeds para in case po na mayroong mga hindi tumubo
ay may maipapalit po kami sa mga ito. Watering. The corn was watered twice a week and after 14 days it was irrigated. In application of fertilizers, fertilization was done in stages. When the corn plants were 15 days old, 8 kg of urea was diluted in 363.8 liters of water, with 181.9 ml of solution applied to each plant. After 7 days, fertilization continued weekly. For the first week, 5 grams of urea was directly applied to each plant. After another week, another 8 kg of urea was diluted in 363.8 liters of water, and 181.9 ml of solution was applied to each plant. As the corn matured, 6 grams of urea was directly applied to each plant weekly, and we, the students, decided not to use complete fertilizer. Weeding or paggagamas. Ang paggagamas ay ginagawa araw-araw habang ang mais ay nasa early stages pa, at kapag ang mais ay mas nalakihan ng damo, ang paggagamas naman ay nangyayari 3 beses sa isang linggo, maalin sa mano-mano or sa tulong ng grass cutter, para maiwasan na maapektuhan or masira yung corn. Dito naman tayo sa healing. Kaming student entrepreneurs ay gumamit ng tiller cultivator at ang mano-manong paghihiling para sa bawat rows ng mais upang mas patatagin ang halaman laban sa hangin at ulan. Irrigation. Kapag ang mais ay umabot ng 30 days, ito ay i-irrigate 1 beses sa isang linggo hanggang sa ma-harvest ito. Pest management. Sa aming pagtatinim, iba't ibang peste ang aming kinaharap, kagaya ng moths, ants at armyworms, at ito ay naagapan namin sa tulong ng mga pesticide kagaya ng Prevaton at Selectron. Harvesting. Ang mais ay hinarvest pagkatapos ng 65 days. Ang pag-harvest ay ginawa ng mano-mano sa tulong ng helpers na hinar para mas mapabilis ang proseso na ginawa sa umaga para masigurado ang kalidad at ang tamis ng mais. Sorting and grading. Kaming student entrepreneurs ay mano-manong pinaghiwalay ang mga sirang mais o may mga sakit na mais sa mga magaganda ang kalidad. Marketing. Pagkatapos ng pag-harvest, ang mais ay isinort out at ibinenta sa halagang 60 pesos per kilogram para sa tingi or retail, 50 pesos per kilogram para sa wholesale, at 1,000 pesos per sako. Ang mais ay naibenta at prinomote through social media at naka-receive ng advance orders para sa door-to-door delivery. Ito din ay naibenta sa mga kapitbarangay na nakapaligid sa Barangay Tres Cruces at sa Indang, Cavite.
Dito naman po ay makikita natin na bumisita sa aming area ang aming advisor na si Sir Chep at ang aming technical critic na si Sir Vincent kasama si Sir Noriel para sa comments and other suggestion para sa aming corn production. Financial analysis. So for our cost of supplies and materials for 500 square meter wide per sweet corn production ay nagkaroon kami ng gastos na 3,274 pesos. Kasama na dito yung pinambili namin ng corn seed, urea, pesticides tulad ng Perbaton and Selectron at plastic bags. Para sa cost of tools, so since ang nangyari po dito ay parang hiniram lang po namin ng mga tools na ginamit namin sa aming production, ay wala po kami naging gastos dito. Para naman po sa cost of labor ay nagkaroon kami ng total na 7,518 pesos na kinumpute po namin sa wage na 56 pesos per hour. Dahil nga po ang total number of hours na ginugol namin sa aming corn production ay nagtotal ng 134.25 hours. Kasama na po dito ang land preparation, sowing, watering and irrigation, transplanting, fertilizing, healing, spraying, sorting and grading, packing, and marketing. Next naman po ay ang other cost or other expenses on our crop production na may total na 9,105 pesos. So, dito po, nagbayad kami ng 2,000 para sa land rental, 200 para sa nirent namin na tiller cultivator, at 1,500 naman ang binayad namin sa jeep na ginamit para sa paghahakot noong nag-harvest kami or transportation fee. Nagbayad din kami ng 2,000 pesos para sa tractor na nirent namin noong nag-site clearing at land preparation. Nagbayad din kami ng 250 pesos para sa hand tractor, 200 pesos para sa grass cutter, at 1,500 pesos para sa gas na ginamit namin sa mga machine or equipments na ginamit namin tulad ng grass cutter, hand tractor, etc. And meron din kaming gastos na 1,455 pesos para sa pagkain na pinakain namin sa mga paid labor na hinire namin. For the summary naman po, ang total cost of production for our 500 square meter white pearl sweet corn production ay para sa cost of supplies ay gumastos kami ng 3,274 pesos. Sa cost of tools naman po ay wala. Sa cost of labor ay 7,518 pesos. And for the other costs or other expenses ay 9,105 pesos. Kaya ang naging total cost of production namin ay 19,897 pesos. So, makikita po natin dito na may naibenta po kaming 3 sako ng corn na naibenta namin sa price na 1,000 per sack. Kaya po meron ditong 3,000. Para naman po sa wholesale ay may naibenta kaming 112 kilograms na binenta namin sa price na 50 per kilo. Kaya meron po ditong 5,600 pesos. At para naman po sa retail, nakapagbenta kami ng 291 kilograms na naibenta namin sa 60 per kilo. Kaya meron po ditong 17,460 pesos. At dito naman po makikita nyo yung corn plant. So dito po may kumontrata po sa amin na kukuha or maghahalabas ng mga corn plant na matitira sa area namin pagkatapos ng harvest na kaysa naman po masayang ay binenta na lang po namin. So, binili po nila yon para maging pakain sa kanilang mga livestock tulad ng baka, kambing, at iba pa. So, yun nga po, dahil nga po doon ay ang total na income namin para sa aming corn production ay 27,060 pesos. Net income. Para makuha ang aming net income, ang gross income na 27,060 pesos ay kailangan naming i-minus sa total production ng sweet pearl na 19,987 kung kaya't magkakaroon kami ng net income na 7,073 pesos. Break-even price.
Para naman makuha ang aming break-even price, ang total cost of production na 19,987 ay i-divide namin sa harvest, which is 493 kg, kung kaya't meron kaming 40.54 pesos per kilogram na break-even price para sa aming mais. Break-even yield. So dito meron kaming tatlong set ng break-even yield para sa aming mga presyo na ginamit sa aming mais. Unang set na dito ay yung presyo ng 60 pesos. So dito papasok yung total cost of production na 19,987 divided by the 60 pesos, which is mag-i-equal sa 333.12 kg. So sa susunod na set naman ng break-even yield, which is yung sa 50 pesos, yung total cost of production na 19,987 ay i-divided by 50 pesos, kung kaya't meron kaming 399.74 kg. At ang last naman na break-even yield namin ay para sa 1,000 pesos, kung kaya't ang total cost of production na 19,987 ay i-divide namin sa 1,000 pesos, kung kaya't meron kaming 19.99 kg. Sunod naman ay ang aming return on investment o ROI. Dito ay papasok yung net income divided by the total cost of production times 100. So magiging ganito yun. Yung net income namin na 7,073 pesos ay i-divide namin sa total cost of production na 19,987 pesos at ita-times namin sa 100%. Kung kaya't meron kaming ROI na 35.39%. Problems we encountered on our corn production. Number 1. Extreme drought problem and water management issue. Dahil sa matinding init na naranasan namin dahil sa El Nino, ay lubos itong nakaapekto sa aming production. Kasama ang palad pa na nagkaroon ng problema sa aming water management kahit na may water irrigation supply sa aming area. Hindi maiwasang magkulang ang supply ng tubig na makukuha namin sa kadahilan ng nagkakaagawa ng mga farmers sa schedule ng pagkuha ng tubig. At nasakto ang hindi nakatapat ang manggasa or third crop sa aming barangay, kaya humina ang water supply sa area namin na lubos na nakaapekto sa paglaki ng aming mais. Kaya't ang solution na naisip namin para dito ay ang manual watering or pag-hire ng labor para sa pagdidilig, at kung may available namang irrigation na makukuha ay by flooding method ay part by part binabasa ang area namin para sa paglaki ng aming mais. Number 2. Pest infestation. Hindi rin naiwasang magkaproblema kami sa paglaganap ng pest sa aming production, tulad ng armyworms at ants na siyang pangunahing pest sa aming corn production. Simula pa lang sa pagtatanim ay inatake na ng mga langgam ang aming mga tinanim na corn seed, kaya't maraming mga hindi nakasibol na mais. Noong makalaki naman ang aming mais ay dito kahit maliit pa lang ang mga ito ay hindi maiwasang magkaroon ng mga armyworms na siyang sumisira sa dahon ng mais. Hanggang sa pagbunga nito ay ito ang naging problema namin dahil sa pagsira at pagkain nito sa bunga ng mais namin. Kaya ang naging solusyon namin para dito ay ang araw-araw na pagmamonitor sa area namin para mapanatiling kontrolado ang mga pest sa ginamitan ng chemical control or pesticides, Selectron para sa ants at Prebaton para sa armyworms. At on the same day naman na nag-direct planting kami ng corn seed, ay nagpunla rin kami ng extra seed for transplanting para sa mga buto na hindi mag-germinate. Number 3. Weed infestation. Dahil sa laki ng area namin ay nagkaproblema kami kung paano maaalagaan ng ayos ang aming mais laban sa weeds. Hindi rin naiwasang makipagkompetensya ng damo sa nutrients na mula sa lupa tulad ng nitrogen, phosphorus at potassium na kailangan ng mais namin. Dahil dito, nagdulot ito ng mabagal na paglaki na nakaapekto sa aming production. Ninais namin itong masolusyonan agad kaya't halos araw-araw ay nagmamanual weeding kami. Pero dahil sa laki ng area ay hindi kinaya kaya't nagbalak kaming mag-hire ng mga maggagamas pero walang makuha dahil sa labor shortage sa area namin. Kaya't nakaisip kami na gumamit na lang ng mechanical control tulad ng paggamit ng grass cutter at tiller cultivator sa paggagamas. Cash flow. Sa beginning balance, sa unang buwan, napagkasunduan na magbigay parehas ng tig 5,000 pesos sa student entrepreneurs. Sa additional cash infusion ay nagdagdag ng tig 2,500 ang student entrepreneurs, kung kaya't ang naging total cash on hand nila ay 15,000 pesos. Sa unang buwan ay gumastos kami ng 2,000 pesos para sa traktora, 500 pesos para sa pagkain,
600 pesos para sa buto ng mais, 250 pesos para sa renta ng hand tractor, 1,500 pesos para sa gasolina at 12 pesos para sa Selecron. Kung kaya't meron kaming total expense sa loob ng unang buwan na 4,862 pesos at ito ay ima-minus sa aming cash on hand na 15,000 pesos kung kaya't ang naging ending balance namin ay 10,138 pesos. So sa second month, ang cash on hand namin ay 10,138 pesos. At para sa buwan na ito ay gumastos kami ng 600 pesos para sa labor, 558 pesos para sa pagkain, 690 pesos para sa Prevaton, 1,900 para sa urea, 200 pesos para sa renta ng tiller cultivator, another 400 pesos para ulit sa pagkain or merienda, 200 pesos para sa renta ng grass cutter. Kung kaya't, meron kaming total expense na 4,545 pesos sa pangalawang buwan at ito ay ma-minus namin sa cash on hand namin na 10,138 pesos kung kaya't ang ending balance namin ay naging 5,593 pesos. Para sa pangatlong buwan, ang cash on hand na lang namin ay 5,593 pesos. Muli itong nabawasan ng 72 pesos para sa plastic bags at 1,500 pesos para sa jeep na ginamit sa transportasyon sa aming pagdi-deliver. So, ang total expense namin sa pangatlong buwan ay 1,572 at i-minus ulit ito sa cash on hand namin na 5,593 kung kaya't meron kaming ending balance na ngayon ay 4,021 pesos. At para sa huling buwan ay may natirang 4,021 pesos sa cash on hand. Nakapag-harvest at kumita kami ng 27,060 pesos. Kaya't ang total cash on hand namin ay 31,081 pesos. Binawasan din ito ng 2,000 pesos para maibayad sa land rental kung kaya't ang pinaka-ending balance namin ay 29,081 pesos. At pag binawas ang 15,000 pesos na puhunan ay kumita kaming ng 14,081 pesos.